Sige na. Wala. Ship out for delivery na yung mga parts. Ano ba yung mga yan? Tapos pinoward ko na kay Paul yung screenshot ng Shopee. Ay ba yan? Di ko nagawa yung ano ko. Ramdam ko yung pagod eh. Kasi nga kahapon puyat ako, tapos nag energy drink lang ako kasi nga mag-ano ako, maniningil sa umaga, may mga lakad ganyan. Tapos kagabi ang babaw ng tulog ko. Yung pala yun, pag naka energy drink ka, babaw ng tulog. Kape yun eh. Importante yung tulog eh. Lalagyan ko sana to ng shade sa loob. Ay, bukas pa yung leg ko. Ba yan? Teka. Lalagyan ko sana ng shades. Extra shade sa loob itong ano ko, visor, yung double visor ko. Pwede naman ako mag energy drink ulit para maraming magawa. Kaso hindi ko naman pupersa yung sarili ko kung hindi naman ganun ka importante, di ba? Mas kailangan natin ng tulog. Kailangan natin ng tulog. Pero masarap yung marami kang magagawa. Pero kung health mo naman ang kapalit, then it's not, for me it's not it's not something that you should keep on doing kasi it will take a toll on you. Di ba nga, sino ba namatay? Meron ko teacher na asawa ng ko teacher, si teacher na namatay na nagtatrabaho sa call center, na panay daw ang inom ng cobra. Tapos ano ba sakit niya? Hindi ko alam, high blood yata. High blood. Naka-high blood ba cobra? Problema sa puso, high blood, ganyan. Sa ano yun eh, dikit-dikit yan eh. High blood, puso. Uy, kalahati na lang. Papagas na naman. Bagay kapag ano, electric, papa-charge na naman. Merong ano, nagpapa-schedule na si Strange, si Mikey. Meron siyang 120 AH na ano. Siyempre bibilan mo pa rin yun ng ano eh, ng BMS eh. 120 AH na battery per cell. Kung magto 21 ako nyon, kung magto 21S ako, gagastos ako ng, kano ba kinwenta ko? 30 something. Pero dahil sa 70% down, nakikita niya 30% 70% down, 25 na lang. 25 na lang. 25 mababiyahe na, maano na tawag nito.
25k makakaano na. Kaya lang ito yung mga sinasabi ni teacher eh. Oo, nakalusot siya nung una, meaning umorder ako. Hindi ko naman siya kilala eh. Pero hiningan ko pala siya ng ID, dalawang government ID, hawak-hawak niya nang nag-selfie siya. Ganun ginagawa ng Shopee tsaka ng GCash. Pero yung unang 5 battery na in-order ko, worth magkano ba yun? 10k, 7k plus 7.8. O ganun din, nagbayad lang ako ng 5 plus 5.5 tapos 2.3 kulang ko. Yan. Fulfill naman yung order. Tapos na naman, na-install na ngayon. Although di ko pa talaga testing, pero na-install na test. Si Greg ang may responsibilidad na check kung walang factory defect. Hanggang factory defect lang muna. Tapos ngayon another batch na naman. Ito malaki-laki to. Kung dati 7.8, ngayon 30 plus, so 25k. Anong assurance na kapag nagbigay ka sa kanya ng 25k na hindi niya itatakbo yung pera? Di ba? Baka mamaya papasakay lang siya na na sa una fino-fulfill niya, tapos kalaunan tatakbuhan ka na, di ba? Di ba ganun yung mga scammer? Or whether kung hindi man siya scammer, tukso. Iwasan natin yung tukso. Ba, nipis ng motor niya. Kasya siya dyan. Ay, kala ko kasya siya. Nipis ng motor niya, nagkasya siya doon. So ayun, ito hindi mo to basta-basta masisiksik eh, hindi kagaya ng keso. Keso kailangan pangharabas eh. Nakargahan ko yun ng bato, buhangin, graba, isda, baboy, pamalengke, tumutulong dugo. Ang pinamalengke sa grab board, gulay board. Eh ngayon, ang plastic, ang balot ng ang balot ng tawag nito, ang balot ng battery is plastic lang, blue plastic. Delicate yun eh. Sinasuggest ni ni Greg yung bag daw na water resistant. Water resistant na bag? Di ba pag natuluan ng tubig yun sa loob eh, tawag nito, yun, mabababad sa tubig, tsaka gagapang yung tubig. Unlike yung stainless, gagapang lang sa gilid, di ba? Tutulo lang sa gilid. Huwag mo lang talagang kasi ang point ko, paano ko siya linisin kapag namalengke kami, ganon. Eh dati naging practice ko na yung wawaswasan ko ng sabon na tubig, tsaka kahit paliliguan ko lang. Eh ang instruction kasi ni Greg, pag yan na lublub na lusong mo sa baha, tawag nito, pag nalugso mo yan sa baha, ikalas mo, dalhin mo sa akin para ma-check up, ganon, every time kung okay, parang ganon. Yung gastos nun, lalamove pa, bayad mo sa labor sa check up, lalamove pa balik, gastos every time hindi na lang maglulusong sa baha, diba? Kailangan yung balot ng battery ko yung may assurance na na pag nalusong ko sa baha, wala akong alalahanin. Wala bang ganon? Eh nagkwento ngayon si Paul, kasi si Paul napalusong sa baha siya, literal, talagang ginawa niya daw niyang jet ski.
So kinalas niya yung battery, hindi daw niya mabuksan yung battery, selyado. Yung battery niya, ano, nabili niya kay JRC. Yung selyadong battery from Thailand. Thailand, hindi daw niya mabuksan, merong selyo. Ganon. Ewan ko kung tinuloy ba niya mabuksan. Basta yun lang ang sabi, hindi niya daw mabuksan. Nabuksan ba niya? Hindi, yun ang point eh. Bubuksan, hindi daw niya mabuksan. Pero ngayon, so far so good pa naman. Kasi ang point ni Greg, kapag nalublob mo, bubuksan mo talaga. Kahit na stainless pa yan. Para silipin mo sa loob kung pinasok. Kasi baka mamaya kagaya nangyari sa akin, pinasok na, umaandar pa, pero magbibilang ka na lang ng araw, matagal yung 2 linggo gaya sa akin, at malaki-laki na yung damage niyan pag tumagal. Ganon. Woohoo! Tulog na lang ako kanina eh. Ay, tutulog ko na lang tong ano ko. Alam mo yung after effect ng pagod. Nung nag-ano nga kami, anong pangalan ulit noon, hydro kami. Galing ako sa 2 araw na puyat, talagang literal na puyat. Kasi 2 biyahe ko noon eh. Tapos yung kinagabihan, syempre may singil ako nung the whole day. Kinagabihan ng yung reunion, tapos nag-ano pa kami, hydro, yung ano yun, disco club. Alas 4, alas 5 na kami nakauwi. Kinabukasan, di ba patong-patong yung pagod ko, inom pa. Hindi ako umiinom eh, kaya beer lang ininom ko eh. Kaya nung natulog, umuwi na kami alas 5, tulog. Yung the whole day na yon, tulog ako, gigising ako, iihi kasi may vitamins ako na mabuti sa bato eh. Gising lang ako, mga 3 gising lang para umihi. Ang tayo ko gabi na, madilim na, walang kain. Yun recover yun sa pagod, na accumulate yung pagod mo. Ang tawag doon, it took a toll on me. Sunod na puyat. Ganyan. Sinong delivery ko nung pag may delivery ako, gabi yon. Kahit na ininom ko yun ng energy drink nga. Kahit na tawag nito, kahit na natulog ako, tulog ba ako? 1 oras, pinilit ko matulog. Kasi ihahatid ko si teacher eh, kinabukasan ng madaling araw. So deliver ako hanggang alas 10 nga lang yun eh. Yung alas 10, marami akong mga inatupa ganyan. Tulog ako 1 oras, hatid ko si teacher. Tapos hatid kay teacher, uwi, nahatid ko ba? Hindi ko pala nahatid. Hindi ko nahatid si call center, pero naningil ako. Yan. Tapos bawi na ng tulog. Hindi ako bumawi ng tulog. Bawi ba ako? Hindi ako natulog pa. Yung epekto pa ng energy drink eh, inom pa ako the whole day. Pero marami naman nagawa. Ang sa akin lang is yun nga, wag sagarin ng katawan na sarili, lalo na edad ko, diba? Nung bata-bata pa ako, ang hanap buhay ko, delivery sa motor ng Hopia, toasted mamon, gano'n. Nakamotor lang ako. Tapos physical yun, nakabox yung Hopia, ganyan. Doon lang naman sa area namin, sa barangay namin. Pero mabilisan yun habang mainit pa. So meron akong stock sa bahay, i-deliver sa akin ng van. So palagay natin mga 50 hanggang 100 na box. I-dispose ko yun within the day. Dapat habang mainit pa, uubusin ko yun, ganun. So very physical yun kasi
motor, deliver mo to. Parang Shopee deliver rin pala. Nakakapagod pala yung trabaho ng Shopee, ano? Pero mabilis ang kilos. Mabilis ang kilos yun. Kaya naglilipopitan ako. Yung ibabaw ng istante sa lababo namin, hindi ko tinatapon yung bote. Hinihilera ko dun sa taas. Yun. Para siyang piano eh. Ang tingin ko sa kanya mukha siyang piano. Kahilera dun sa taas ng istante. Kinukwento ko nga kay teacher eh. Nung binata ako, yung time na yon, mother ko kasama sa stepfather ko, ibang bahay. Ate ko, busy sa ano, parang meron, wala rin siya sa bahay eh. Wala rin siya eh. Nagsisimula na siya sa construction eh. Wala rin siya sa bahay. Isa ko pang ate, nag-asawa na. As yun na, matao sa bahay. Yung kuya ko, nag-asawa rin, nasa probinsya. Ako na lang natitira halos sa bahay. So, yung edad ko ngayon, nasa 20 plus ako. Ang pagkain ko lagi lang sa labas. Eh syempre may pera naman ako, naghanap buhay ako. Ang lagi ko kinakain pansit. Yung pansit na ano na aantayin mo, uupo ka tapos aantayin mo. May mga ganun dati. Alam ko may ganun, wala pa ako nakitang meron pang mga ganun ngayon. Isipin mo ano, yung ginagawa nila sa Chowking ganun. Pero ano, yung style ano lang. Style, hindi naman siya karinderya eh. Parang Chowking na style burger stand, parang ganun. Pero pansit yung niluluto. Yung lagi kinakain ko, pansit. Mura pa ng pansit, 30 pesos. 35, 37, ganyan, mga ganyan lang. Tapos pagtapos na mag-deliver sa deliver ko, magji-gym naman ako, yung tig 30 pesos lang. Mga bakal gym. O doon talagang tatalab yung energy drink ko. Bubuhat. So, binibili ako sa Mercury Drug na ano, in-advise sa akin yan ng ano, ng may-ari ng gym na nagbubuhat din. Sabi niya, inom ka ng ano, may sinabi siyang brand eh. Ando generic lang pala, sabi niya, inom ka ng ano, ng amino acid. Bili ka sa Mercury, wala pang Shopee nun eh. Wala pang online nun. Bili ka ng amino acid sa Mercury, 4 pesos. Isa yon at that time. Tsaka capsule siya, tapos kita mo yung powder sa loob. Yan, ininom ko amino acid pag nag-gym ako. Tutulin ninyo hanggang 60 lang dito kita mo, sasabayan ko siya 75, 70. Tutulin hindi ka na pwedeng mag 60-60 rito sapulin ka ng kasunod mo. Ilan na? 40 aba? Kumain 42.9. Woohoo! Sa Quezon, pag ganun talaga, iwan mo lahat eh.
Stoplight, sabay go. Sana wag wag makasira ng hub yung ginawa kong 21S ngayon. 21S na ako eh. Nag plus 1 battery ako eh. Tapos sana magkaroon ng konting range additional. Tapos ano pa? Yun lang wish ko. Kapag ano ginagamit ko na. Tsaka sana tagal pa yung battery kasi mix up na yun eh. Alam ko talaga basta mix up na yung battery luma't bago. Ang maepektuhan yan yung bagong battery. Baka na ng gastos ko dyan. Ito lang 27 kinuwenta ko. Woo! Hindi ko pa nasasama tong installation ngayon 1.8. Pero in fairness naman kay Paul, yung installation niya pinulido niya. Pinabitan niya ng mga socket kasi walang socket eh. Tapos ngayon lalagyan niya ako ng fuse na dapat noon pa. Ganyan. Time check 2:25. Natin kasi si call center kanina tinanghali ng gising. Ako gumising sa kanya ng 8:20, 8:30. Nako. Pasok niya 9 o'clock. Eh gumigising yun 8. Gumigising yun ano eh 8:20. 8:30 siya nagising. Pakalapit ng bahay niya, ng ano niya, opisina niya. Talagang this time nag-ano siya, nag-request dad pahatid. habang nag-BBS. Sabi sa iyo yung palusong sa Sumulong eh. Nag-Alamarilaki kami sa ano. Sa banking ng konting banking lang naman. Nag-Alamarilaki kami sa banking pababa. Ayaw mag-helmet nun eh. Ayun, sabagay naka-teacher isang helmet pero ayaw niya mag-helmet. Aabot ba kami? Aabot ba kami? Aabot ba kami? 1, 6, 5, 4 3, 2, 1. Woo! 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 Ah! First time ko nag-beat the red light. Bagay yellow pa naman eh. Siguro pag doon ako nag-abang ng kaliwa. Oh, may kasunod pa ako, kita mo. Siguro pag doon ako nag-abang ng kaliwa doon sa kanina. Asan na kaya ako ngayon? Mga kupal yung guardia rito sa Eastwood eh. Nung bago tong Eastwood, nagpicture ako. Digital camera pa, tagal na yun eh. Maliit na digital camera. Aba, kinukumpis ka sa akin yung camera. Ano yan? Picture. Sa tingin mo? Delete mo yan, delete. Ha? Ba? Kasi bawal magpicture dito. Aba, pukin ng ina. Excuse me. Bawal magpicture sa Eastwood. Sabi ko, papasok ako nun para wala na lang mahabang diskusyonan. Inano ko, dinelete ko sa harap niya. Tapos nag-radyo siya. Oh, dito, meron akong pinadelete dito. Over, ganun. Suspect. Ay na. Wow. Tapos busit ako nun. Talagang tumatak sa utak ko yun eh.
Tumatak sa utak ko yun eh, na ano, bawal magpicture dito sa Eastwood. So every time na nakakakita ako may bit-bit na cellphone at nagse-selfie, tinuturo ko yung like, oh pukinaina, bakit ito? Oh guard, guard, may nagse-selfie. Busit ako nun talaga. Sabi ko, binuli ako, king inang mga guardian. Sorry for my language ah. Binuli ako ng guardia, king ina niya. Dapat nga matutuwa sila may nagse-selfie dahil mapopromote yung lugar nila eh. Ina talaga. Wisit. Yung matagal-tagal na nun hanggang ngayon. Fresh na fresh pa yung kakupalan ng gwardiya sa na ginawa sa akin. Ang gagawin ko kasi, merong ano doon, merong tawag nito. Meron parang digital advertisement doon yung kanto na yon. Ang nauso kasi yun sa ano eh, Friendster. Friendster pa noon, hindi pa Facebook. Nauso yun sa Friendster na billboard, ayun, digital billboard yun eh. Billboard. Tapos i-edit mo yung sarili mo doon sa billboard, ganoon. Digital kasi, so okay lang i-edit. So pinicturean ko yung billboard, lalagay ko yung mukha ko, ipo-post ko, gagawin kong profile, ganyan. Edi tumatak sa utak yun. Several years later, may kaklase ako nung high school. Mahilig siya naman SLR. Ako digital camera lang sa akin. Maliit lang, bakit na digital camera? Kasya lang sa palad mo. Pwede mo itago ng isang kamay. Excuse. Siya naman ano, SLR. Siya SLR. Nagpicture siya sa saan lugar ba 'yon? Saan lugar ba 'yon? Intramuros. Picture siya, dala niya SLR. Ganun din ginawa daw sa kanya. Sabi ganun, pero ang sita naman sa kanya, sir, pwede naman magpicture, wag lang yung professional camera. Yun ang at least in-educate siya, di ba? So, pero dahil sa incident na 'yon, nag-campaign siya na ano na nag-launch siya ng campaign na dapat pwede dito ganyan sinasagot siya ng ano ng management ng Intramuros na kasi po ito merong fee ang mag-ano dito, merong fee ang magpicture magagawa kayong commercial, whatever. Kaya pag commercial kasi ganyan ang gamit, mga professional camera. So kung meron kang professional camera at nagpipicture ka dyan, magbayad ka, punta ka ng ano, parang ganun ng ano, ganun ang rason sa kanya. Ayun, medyo ano pa yun, reasonable pa yun. Pero yung sa akin, basta na lang sinabi ng bawal. Anyway, so dito na tayo. Hindi natin si teacher, tawagan ko na si teacher. Okay, see you later, alligator. Bye.